usually sa basic ideas, beliefs, or principles that guides or explain why things happens. According to Immanuel Kant, reason is the power of producing into oneness by means of understandable theories, the concepts that are provided by intellect or the mind. The foundation of sound ethics for ethics can only be by the authority of human reason. Ito naman is come from oneness or from individual things or ideas. Ibig sabihin, hindi tayo nagbibase sa sinasabi ng ibang tao para magkaroon tayo ng reason or katwiran. For example, sa ating experience ay hindi nagsinungaling tayo sa ibang tao, tapos yung pagsisinungaling natin sa ibang tao is naka-hurt tayo ng feelings ng iba. Yun yung learnings natin para makabuo tayo ng reason. Galing mismo sa ating sarili or ideas or experience. St. Thomas Aquinas believed God, voice, or conscience is not there referred infinite word. Ang sabi naman ni St. Aquinas, hindi natin literal na naririnig yung boses ni Lord para tayo ay makonsensya. Ang konsensya ay mismo, ginagamit lang yung boses ni Lord para tayo makonsensya at malaman natin o maunawaan natin kung ano yung tama at mali. Si Kant na ay nag-distinguish ng two types of reason. Yun ay pure reason and practical reason. Ang pure reason is how to understand or kung paano talaga natin maunawaan ang isang bagay or ano yung katotohanan. Yan ay ginagamitin ng scientific explanations. For example, ay yung apple ay babagsak mula sa taas ng puno. Bakit nga ba yun ay bumagsak? Dahil sa gravity. Ang practical reason naman ay ginagamitan ng kilos or morality act para malaman kung ano yung tama at mali. Halimbawa, ang matanda ay tatawid ng kabilang kalsada. Anong gagawin natin doon? Diba? Yun yung tutulungan natin. Yun yung practical reason. Ang pinagkaiba ng pure reason, ng practical reason ay malaman ng katotohanan ng pure reason, ng practical reason ay kung ano yung tama at mali. There are 3 points in Kant reason. First, the relation of reasons to empirical truth. According to empirical truth ay kung ano yung experience natin para makabuo ng reason. Second ay reasons roles in scientific inquiry. Ito naman inaulit lang. Scientific inquiry is kailangan ng scientific explanations or observations, experiment para malaman kung ano yung katotohanan. At yung the last ay facet case that come from appreciating reasons, limits. Ito naman yung hindi, lahat ng ang reason ay may limits daw. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi kaya ipaliwanag ng reason. For example, saan nga ba pumupunta ang kaluluwa? Yun yung mga halimbawa na hindi kaya ipaliwanag ng reason or katwiran. In ethology, reasons distinguish the faith is used to explore or to claim religious truth. Different traditions have defined its boundary. Differently, modern Christianity, especially Protestantism, generally allows reason to broad role while receiving ultimate supernatural truths for faith. Ang reason daw ay ginagamit natin para maunawaan natin kung ano yung mga nangyayari sa mysterious aspect of our life. For example, di ba naniniwala tayo kay Lord kahit hindi natin nakikita? Yun yung reason.